So noong nakaraang linggo mga kapatid, sino ditong nakakaalala nung ating pinag-aralan? Yung ating narinig mula kay Pastor Pao. No? Andito ba kayo? Amen. Amen. So yung pinag-aralan natin nung last Sunday ay emphasis. Binigyan natin ng diin yung lahat ng napag-usapan natin nung nakaraang linggo, no? I am the way, the truth, and the life. So ngayon pag-usapan naman natin mga kapatid, if we know and we understand that Jesus is the way, the truth, and the life, anong gagawin natin? Kung nalaman natin yung daan, katotohanan at ang buhay, anong gagawin natin as human? No? Bilang isang nilikha ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na ito na iginawad mo sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay napakabuti, walang katulad ng iyong pangalan, O Diyos. Nawa sa aming pag-uusapan ngayong gabi na ito, kayo po ang bahala at itago niyo po ako sa inyong likuran. Lahat po sa nawa ng mga puso't isipan ay makapakinig ngayong gabi. Lahat ng aming maririnig ay tumimo sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So pag-usapan naman natin ngayon mga kapatid is the commission. No? We all know greatest commission ng bawat isang mananampalataya is to make disciples of all nations. Tama po ba? Pero meron tayong commission or mandato pagka alam mo na ikaw ay mayroong dominion. No? This past few weeks, we are talking about dominion. Sino po ditong tumitimo na sa kanyang puso't isipan yung salitang dominion? So, if you have dominion, meron po tayong commission or meron tayong mission. Pag sinabi mong commission, ito ibig sabihin, an instruction, command, or duty given to a person or group of people. No? Ito po yung tinatawag, ito po yung ibig sabihin or a definition ng commission. Naintindihan po natin? So, this God ay maraming mission. And to be able to subdue it, no, mga kapatid, para magawa yung mga bagay na yon dito sa mundo, ay kailangan niya ng ibang gagawa or mag-extend. Kaya co-mission. No? We are given an instruction and a command or duty to have dominion. And if we have dominion, how can we do it? Or how can we practice it? No? So, ugatin natin mga kapatid. Pag-usapan muna natin o alamin muna natin kung tungkol ba talaga saan ang Biblia. So I think medyo napasadahan na to or nabanggit ko na to sa inyo before or naming tatlo. No? So the Bible is actually about what? Okay, nandyan pala. The Bible is actually about the kingdom and not a republic. Ano po ang ibig sabihin ng republic? Ano? Dito, Filipino teacher natin. Ano ibig sabihin ng republic? O ano yung nature ng republic? Di ba ang nature ng republic or ang republic, ang governance niyan ay democracy? Tama? So every republic is democracy. Wala pong republic na hindi demokrasya ang governance or ang government. Correct me if I'm wrong. Tama po ba mali? So the Republic of the Philippines is a democratic country. Tama? Ano pa ba? So maraming mga bansa ang democratic. No? So they are republic. Naintindihan po natin? While the kingdom naman
Ito ay dome. Kingdom. Literal, no? Ang kingdom, mga kapatid, is a country or a state or a territory ruled by a king. Naintindihan natin? Sa democratic country, ang presidente, ang mga senador, yung mga opisyal natin, mga opisyal, no? Mga executive positions, binoboto. Tama po ba? Binoboto yan. Parang hindi yata naniniwala yung iba. Binoboto ba? Hindi. Oh, tama, binoboto. Akala ko hindi nyo alam kung saan mo boto eh. And then, sa democratic country, pag binoto mo yung gusto mong presidente ngayon, next month, pag ayaw mo na siya, pwede natin siyang palitan kung tayo ay magkakaisa. Pwede natin siyang paalisin, palitan natin ng bago. Kaya nga may tinatawag na people power. Amen po ba? So, yun po ang democratic country. Gusto mo palitan yung barangay captain, palitan mo yung mayor. May people power. Kasi democratic. Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representative. No? So, that is the definition of democracy. Naintindihan po natin? Sa kingdom, hindi binoboto ang king. No? So kahit ayaw mo na sa king, wala kang magagawa. Sa democracy, may boses ang masa. May boses ang tao. Pwede silang mag-comment and suggestion sa box. Di ba? Amen po ba? Sino po dito ang sanay sa democracy? Lahat naman tayo. Kaya nga hirap tayong sundin ng Panginoong Jesus kasi sanay tayo sa democracy. Amen? Hallelujah. Sa kingdom, pag sinabi ng king, kahit ayaw mo, you need to submit. Kahit magtipon-tipon ang buong colony ng isang kingdom, at sabihin nila sa king, bumaba ka na sa pwesto mo kasi hindi namin gusto yung pagpapatakbo mo at hindi namin gusto yung rules mo, may magagawa ba yun? Wala. Kasi it's a kingdom. No? There's a huge difference between kingdom and a republic. And the Bible doesn't talk about republic. It speaks about kingdom. Wala pong nakalagay sa Biblia ng salitang republika or democracy. No? Ang Biblia, ang itinuturo po ay patungkol sa kaharian. Amen? So, hallelujah. Naintindihan po natin? Malinaw na po ba sa atin kung patungkol saan ang Biblia? No? So, marahil tayo ay nagkakaroon ng preconceived ideas, just like what we have talked about last night. No? Ang tao, maraming preconceived ideas or belief sa kanyang puso, no? Kaya madalas nahihirapan tanggapin ang katuruan patungkol sa kaharian. Which is, you are searching, you are studying the Bible with a misconcepted idea. Bakit? Kasi mahilig tayong makinig or ano ba 'yon? Kasi nga democracy, di ba? So mahilig tayong kumuha ng ideas, ng suggestions, ng propesya, di ba? And actually, some of the prophecy, no, kung di natin pagtutuunan ng pansin, are some opinions, no, na nagiging belief. No, pagka meron kang dineclare, pag meron tayong narinig na declaration or principle na medyo
medyo malapit sa Bible, we tend to believe it. And that will be, and nagiging preconceived idea na natin yon. Amen po ba? Before, ang akala natin, the Bible is talking about just salvation. Before, ang akala natin, ang Bible ay pinag-uusapan lang dito ay ang healing, deliverance, prosperity. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid ha. Ano pa? Ano pa ba? Yung mga ano po? Intercession, no? So ano pa? Prophecy, no? So yun yung mga preconceived ideas ng karamihan ng Kristiyano, wherein if we understand the gospel of the kingdom, we should be not just a Christian, but an ambassador of the kingdom. Naintindihan po natin? So, pag sinabi mong ambassador ka, you are representing a country. Di ba? Or something. Hindi lang basta country, pwedeng bagay, pwedeng product, no? Pwedeng company, you are representing it. That's why you are called ambassador. Tama, mali? Si Rhea, siya ay product ambassador. Tama ba? Di ba? Kaya palang tawag dapat sa'yo ay Ambareya. Ambassador eh. Di ba, no? So tayo, mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, and we believe that lahat ng ating pinag-aaralan or lahat ng ating ginagawa ay ang sumatotal at ang direction nito ay papunta sa kaharian ng Panginoon. Tayo ngayon ay representative ng kingdom. Amen? Hello? Alright. Tayo ay representative ng king. We represent the king of the kingdom, which is Jesus Christ. Amen? And actually, kahit sa mga republic, sa democratic country, pag pumunta sa, meron tayong mga ambassador sa lahat ng bansa. Tama ba? Na nagre-representa ng Pilipinas. Amen? Now, tingnan natin ha. Intro lang yun mga kapatid ha. Ito na yung pag-uusapan natin. Genesis chapter 1 verse 26. Ayan. Then God said, let us make man in our image. Ano daw? According to our likeness. Let them have dominion. Sa ibang version, let them have their own dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. Tingnan muna natin mga kapatid yung dito sa first phrase ng ating teksto. Sabi, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Katulad natin at kamukha natin, kawangis natin. No? Pag pumunta ka ng ibang bansa at sinabi sa'yo, ito yung ambassador ng Pilipinas, makikita mo, meron kayong resemblance sa ilong, sa mata, or sa kulay. Tama? Makikita mo sa kanya yung resemblance or yung imahe na siya ay isang Pinoy. Hallelujah. Tama po ba? Nakakita na po ba kayo ng ambassador ng India? Nakamukha ng K-pop. Siyempre, pag nakita kayo ng ambassador ng India, mekos-mekos na yun. Makikita mo, gumaganong-ganon pa yan. Last time, meron akong nakasalubong dun sa Riza. Hindi tinted yung ano niya, yung sasakyan niya. Nakita ko talaga yung balbasarado, meron pa ditong red yung kasama niyang babae. Dito, may red dito. Di ba India yon? O yun, tama, India. Tapos nakalagay dun sa plaka niya, diplomat. Alright.
Ano ba yun? Ano ba yung diplomat? Di ba parang ambassador? No? Parang gano'n, no? Gano'n ba yun? Or parang, sige na nga, yun na yun. Ngayon, kung halimbawa, makakita ka ng gano'n sa kalsada, ma-encounter mo, gano'n yung attitude, anong iisipin mo? Lahat ng taga-India, kaskasero mag-drive. Parang gano'n, tama? Pero pag nakita ka ng Indian or ng kahit anong tawag dito, ano ba yung lahi, oh? Kahit anong lahi yan, makita mo maayos mag-drive, ang iisipin mo na, lahat ng kalahi nito maayos magmaneho. Kasi they are representing the country, they are ambassador of their country. Ano ang nagiging bansag pag yung Kristiyano hindi maayos ang ugali? Ganyan pala lahat ng mga born again. Ganyan pala lahat ng mga born again, no? Diba? Buti na lang, wala pang ambassador ng tunay na kaharian ng Diyos ang nababansagang malaswang ugali. O ganyan pala mga ambassador ng Lord, no? Wala pa naman, no? Mga born again pa lang. Diba? Madalas ko narinig yan, ganyan pala mga born again. Kaya, let us be careful sa ating mga kilos kasi we have obligation or mandato as we have the dominion. Amen? Intindihan po natin. So, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and every creeping thing that creeps on the earth. All right. Sino ditong tumanggap na sa ating Panginoong Yesus? Hallelujah. Dami ha. Sino po ditong tumanggap na sa ating Panginoong Yesus? Yan. Tumanggap na. Sino ditong pumasok na sa kaharian ng Diyos? Hallelujah. Yung iba, tinanggap lang yung pinto. Gaya nung teaching ni Pastor Pao nung linggo. Yung pinto, binuksan, medyo malabo Ang ginawa, tinanggal sa bisagra, inuwi yung pinto. Anong tawag sa kanila? Born again. Naintindihan natin? So, ang kailangan palang gawin is to open the door, enter. Kanino? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, pasukin natin yung pinto, which is Jesus Christ, para makapasok tayo sa kaharian ng ating Ama. Amen? Now, naiintindihan na natin, no? Kung naiintindihan na natin ang pagpasok sa kaharian ng Panginoon, Pastor, ba't pa ulit-ulit naman tayo sa kaharian? Ba't pa ulit-ulit tayo sa kingdom at saka sa dominion? Alam nyo ba, trivia lang, si Jesus Christ sa buong 3 taon at kalahati na kanyang ministry, isang prinsipyo lang ang kanyang tinuro. Patungkol sa kingdom of God. Wala siyang tinuro patungkol sa deliverance, patungkol sa salvation. He did it. Hindi siya nagturo tungkol sa kahit anong bagay. Ang tinuro niya lang ay patungkol sa kingdom. Yung deliverance, healing, yung milagro na ginawa, yung prosperity, ginawa niya yon. He didn't teach it. But the thing is, itong mga disipulo, sa kabila ng 3 taon at kalahati na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, kasama ng mga disipulo, yung mga disciple, hindi pa rin na-gets yung turo. Sipin mo, 3.5 years na tinuturo sa kanila yung patungkol sa kingdom through parables and sometimes direct. Hindi pa rin nila na-gets. Tayo, wala pang 1 taon natin pinag-aaralan ng kingdom of God. Nagsasawa na tayo as if we understood it fully. Di ba, Pastor? Ulit-ulit na yung kingdom of God. So, wala naman nagsabing actual na paulit-ulit na, pero baka lang kasi isipin yung paulit-ulit. So, inunahan ko na kayo. Hallelujah. So, nakasawa po ba ang katuruan na ito? No. Kasi this is the essence of the Bible. Ito po ang talagang nilalaman ng Biblia.
So, may plano po ang Diyos sa lahat ng nilikha. No? Merong mandato, merong commission ang lahat ng pumasok sa kingdom. Once you entered into the kingdom, once tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, pumasok ka sa Kanya, meron ka ng obligasyon, may mandate ka na, may commission ka na. Intindihan natin? Ang tawag doon, we signed up for that. So hindi tayo pwede magreklamo kung ikaw ngayon ay citizen na ng kaharian, hindi ka na pwede magreklamo. Naku, dami naman palang requirements, dami naman palang kailangan gawin. Balik na lang ako sa pagiging demokrasya. Ano sabi ng mga Israelites? Sabi, mas maganda pa doon sa Ehipsyo. Di ba, ano? Kasi hindi sila sanay doon sa kanilang nararanasan papunta sa Promised Land. Di ba? Hindi nila alam, they are traveling papunta sa Promised Land. Pero kasi, hindi naman pwedeng isang instant, andyan na agad, isang step lang, Promised Land na agad. Di ba? So we are in the process, naglalakad tayo papunta sa Promised Land. Tayo ngayon, sa mga panahon na ito, ay naglalakad tayo papunta sa saan? Sino po dito yung naniniwala na nung tinanggap niya si Jesus Christ, ang destiny niya agad, heaven? Pag tinanggap mo si Jesus, langit na punta mo, brother. Sino dito nakakatanda nung tinuro ni Pastor Pao nung linggo? Pag tinanggap mo si Jesus at namatay ka, noong mga panahon na yon, langit talaga punta mo, Brad. Pero pag tinanggap mo si Jesus at hindi ka pa namatay noong mga panahon na yon, kailangan mo lumakad papunta sa kaharian at gawin ang mandato na ibinibigay sa atin ng ating hari. Hallelujah, mga kapatid. Marami pala tayong obligation. Meron pala tayong mandate. Meron tayong commission na kailangan gawin. So, God's plan was very clear. His plan is to create and have a family of children who would have shared His dominion. No? Naintindihan natin? Ang plano ng Panginoon ay napakalinaw. No? Ang gusto niya at ang plano niya ay gumawa ng isang pamilya na pwede niyang i-share yung kanyang dominion. Naintindihan natin? Hindi lang basta to create random stories for some people. Di ba? This is the misconception of some people. Or, I might say, general, or ano ba to? Majority. No? Pag nalaman nila, or pagka sila ay Christian na, ang sinasabi nila lagi, the Lord is writing my story. Si Lord sinusulat na yung mga plano, which is wala namang masama doon, no? Actually, He controls everything. Di ba? I mean, ang will niya ang lagi nagpe-prevail. But, yung decision mo, hindi niya hawak. Kasi may free will tayo. Tama po ba? So sometimes, we are deciding, and then the result of our decision, sinisisi natin kanino? Pagka hindi maganda, sinisisi natin yung si Lucy. Kilala niyo si Lucy? Hindi ko nga alam, madalas sa akin tawag ng tatay ko yan dati. Lucy. Minsan, pagka sinisisi natin, si Lord, bakit gano'n masyado mo naman ang pinahihirapan? Kung sino ka ngayon, it is the result of your decision. Your decision will define you tomorrow. No, wag mo isisi sa kahit kaninong tao kung sino ka ngayon. Yung mga taong nasa paligid mo, pinag-uusapan ka, hanggang doon lang sila. Pero ang last decision pa rin ay sa atin. No? So we have dominion. No?
So kailangan na dominate natin every situation in our lives kasi that is our mandate. No? So, He dominates heaven. Ito yung sinasabi ko kanina. He dominates heaven, we dominate earth. That is the sharing of dominion. Amen? So ang mandato natin, ang ating obligasyon, ang commission natin is to dominate earth. Noong unang panahon pa lang kay first Adam, yun na ang mandato niya sa tao, to dominate earth. Amen? Because we are the extension of the heavenly kingdom. Sino po dito nakakatanda nung tinuro ko na yun? Extension tayo ng heavenly kingdom. Naintindihan natin? So, yung heaven, andun ang God the Father, He sets measure, He sets rules, no? Sa heaven. Amen? Now, kung ano ang rules sa heaven, dapat ba ganoon din ang rules sa earth? Hello? Pag sinabi mong extension, the power from the source should be the same power to the outlet ng extension. Hindi pwedeng 220 dito, pagdating dun sa outlet or dun sa extension cord, 110 na lang. Pag sinabi natin, yung earth ay extension ng heavenly kingdom, the measures and the rules should be the same. Amen. Hello, naintindihan po ba natin? So the same dominion na meron ng ating Panginoon, kaya nga, di ba, yung pinag-aralan natin, yung verse na nabasa natin last week, or kagabi din ata, ang God, create tayo just a little lower than Him. Grabe, no? Grabe pala yung kapangyarihan na meron tayo. Yung dominion na pinagkaloob sa atin. Kaya pala, hindi basta-basta na tayo may dominion lang, meron tayong commission, meron tayong mandato na kailangan gawin with the dominion. Naiintindihan natin? So, gaya ng sabi ko kanina, the king set measure or standards. God created us to maintain that standard here on earth. Yun po, yung isa sa mandato ng bawat kings. Yan. Alright? Yun po ang mandato ng bawat isa sa atin. To maintain the standard of heaven. Of heavenly kingdom. Naintindihan natin? Kaso ang problema, hindi alam ng bawat tao ang kanyang commission or command from the king na dapat pala nating i-maintain ang heavenly kingdom or standard rules ng heavenly kingdom dito sa mundo. Dito sa earth. No? Kasi tayo po ay nasanay sa republic or democracy. Simula pa lang pagkapanganak natin, lahat tayo ay merong sariling opinion. Amen po ba? Hindi tayo papayag na hindi tayo maririnig. Pag may nagsalita, kailangan marinig din boses ko. Kailangan meron din akong idea na maipasok dyan. Sa kingdom, hindi po pwedeng ganun. Pag may sinabi ang king, yun na yun. Yung mga idea mo, ibulsa mo na lang. Dahil ang hari, alam niya kung ano mas nakakabuti sa kaharian. But the colony, ang dapat attitude ng colony is just to maintain the cleanliness, the order of the kingdom. Amen po ba? Alam niyo po ba na ang sin ang isang ibig sabihin ay rebellion? Pag ikaw ay nagkasala or ikaw ay nasa kaharian, ikaw ay nagkasala sa kaharian, ang tawag sa iyo ay rebelde. Dahil may rules, may standard, pag hindi ka sumunod dun sa rules, ikaw ay rebelde. Amen po ba? Now, pag gusto mong i-take over yung kingdom, ang tawag doon ay revolution. Tama ba yun? At meron nag-iisa na nagbalak, no? Meron nag-iisang personalidad na nagbalak
at nagtatag ng coup. Kilala nyo? Sino? Si Lucy, no? Isang musician, isang manunugtog, nagplano mag-coup. Ang sandata niya, nota. Kaya ang tawag sa sa weapon niya ay fiery little notes. Well, hindi man lang siya soldier, hindi man lang siya army. Ang lakas ng loob niya magplano ng coup at para i-take over yung kingdom. Sino ditong gustong itry? Baka gusto niyo maging king. Di ba? Alam nyo, lagi natin sinasabi, we are so blessed in this country. No? We are so blessed. No, kasi we have freedom. Pero parang ang hirap masanay. Nang laging naririnig ang boses mo, nasanay ka nagkakaroon ka ng opinion. Di ba? Kasi pagdating sa langit, wala na, tahimik na tayo nun. Hindi ka na pwede magsabi, Father, pwede mo natin gawin yung entrance dito at dito ang exit? Medyo hindi ko nagugustuhan yung standard, masyado mataas. Father, siguro pwede nating babaan ng onte. Di ba? Amen po ba? Dito sa Pilipinas may mga senador na tagagawa ng batas. Na-adjust ang mga batas at naipapatupad ito. Tama? Sa king, wala. Yun na standard nun. At kailangan natin gawin ay sundin yun to maintain the standard. Naintindihan na po natin? Amen. Hallelujah. Gusto nyo ng verse tungkol dun sa kaharian ng Panginoon? Matthew chapter 24 verse 14. Sabi, and the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kailan daw matatapos? Hallelujah. Sino po dito ang naniniwala na pagka nakita niya na rumors of war, no famine, di ba? Yung nakalagay, basahin natin yung verse 4. Marami kasing tao nagse-search at nagtatanong kung kailan darating ang huling araw. No? Jesus answered, watch out that no one deceived you. No? Meron ng warning. No? Watch out that no one deceive you. My bad, hindi ko nalagay ng -14. Sorry. 5, yan. For many will come in my name. Meron na ba nangyari na ganyan? Maraming magsasabi, no, na sila ang Messiah, no, at maraming magsasabi nasa kanila ang Panginoon. Di ba? Claiming, I am the Messiah, and will deceive many. Marami na pong nade-deceive. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Sino po dito ang na-alarma sa mga gera na nangyayari ngayon? Just like sa Israel. No? Ang ganda ng sinabi pala sa atin, no? Pag meron pala mga ganyan rumors of war at may mga war na nangyari, do not be alarmed. So be it. Okay. Such things must happen. It must happen. Kailangan mangyari. But the end is still to come. Hindi pa po dito magtatapos. Anong version ba yan? NIV. Okay. Sa ibang version, but the end is not yet. Alright? So ito, kung i-translate natin yan, but the end is still to come. Hindi pa. Parating pa lang yung end. Saan natin makikita o saan natin masusumpungan ang katapusan? Pag ang kaharian ng Diyos ay naituro na sa lahat ng bansa, sa lahat ng barangay, sa lahat ng tribo, sa lahat ng etnos. Alam niyo yan? Lahat ng lahi. Naintindihan natin? So, dun pa lang darating ang end. Hallelujah. Kaya pala,
Huwag tayong maalarma mga kapatid. Tumataas yung presyo ng bilihin, tumatalino Pilipino, ay tumatalino yung mga tao. Dati, kailangan mo pampuntahan para makita mo face to face. Ngayon, FaceTime lang, okay na. Di ba? Ngayon, messenger lang, okay na, parang ang lapit na sa'yo. Napaka-high-tech na, pero the end is still to come. Hindi pa yon ang end time. Amen? Pero nagbigay siya ng palatandaan. Kasi marami nagtatanong. So the end will come when the kingdom of God is preached all throughout the world. Nag-uumpisa na ba? Yeah. Hallelujah. Ang problema mga kapatid, many churches hindi pinag-uusapan ang kingdom. Ano pinag-uusapan? Prosperity, healing, delivery. Ano pa? Salvation. Na hindi nila alam, if we study and if we search about the gospel of the kingdom, lahat ng iyon kasama doon. Okay. Gusto ko ng Palawan. Gusto ko ng Cebuana. Gusto ko ng Boracay. Mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na sa Palawan ka, nasasabi mo wala ka sa Pilipinas. Hello? Hindi mo pwedeng angkinin ng Palawan lang, hindi mo pwedeng angkinin Boracay lang, hindi mo pwedeng angkinin Batanes lang. Pagpapasok ka ng Batanes, kailangan mo tanggapin na pumapasok ka ng kaharian ng Diyos. Ang problema, yung ibang tao ang gusto Batanes lang, yung ibang tao gusto Palawan lang, yung ibang tao ang gusto QC lang, ang gusto San Mateo lang. Bakit hindi mo kunin yung buong Pilipinas para lahat ng yun nasa iyo na? Amen? Ang daming tao gusto prosperity lang. Ang daming tao gusto healing lang. Okay, may healing ka, pero wala ka pambiling bigas. Okay, ang galing mo magpalayas ng demonyo, pero hindi ka marunong magpagaling. Di ba? Puro ka demonyohan ang nasa isip. Deliverance eh. Di ba? Puro ka kademonyohan, pero wala kang pambili ng gasolina. Di ba? Incomplete. Tama po ba? Ang tao mahilig sa tingi-tingi. Pagdating sa spiritual na bagay, huwag nating tingi-tingiin. Kunin natin isang bulto. Kingdom. Hallelujah. Nakukuha natin yung mensahe? Di ba? Napakasarap pala mabuhay pag ikaw ay nasa loob ng kaharian. Kasi lahat ng naririnig mo na magandang bagay patungkol sa Biblia, nasa iyo na. Si Jesus, nagpalayas ng demonyo. Si Jesus, nagpagaling ng may sakit. Si Jesus, bumuhay ng patay. Di ba? Yet, He just did it. Amen po ba? Amen. Tayo ba, pagka natuto tayo magpagaling ng sakit, yung nagkaroon tayo ng impact dial. Alam niyo yan? Pag nagkaroon ba tayo ng ganon, pwede mo ba sabihin na sa langit na punta mo? O sa kaharian ng Diyos ang punta mo? Di ba? Ano sabi? Ano ba yun? Makalimutan ko yung verse. Di ba? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So si Jesus Christ ang daan, sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong kailangan hanapin muna? Kingdom. Hallelujah. Bakit napakahalaga ng kaharian ng Diyos, mga kapatid? Tanong ko lang. Bakit mahalaga ang kaharian ng Diyos? Hindi nyo ba alam? Hindi nga. Kasi syempre, kaya nga wala sumagot eh. Dahil lahat ng tao, ang hinahanap ay kingdom. Alam nyo ba yun?
Yung mga atheists ang hinahanap kingdom. Yung mga may sakit ang hinahanap kingdom. Bakit? Kasi yun ang gusto nating puntahan. Ano ba ang heaven? Sa tingin mo ba heaven lang yun? Pagdating mo sa heaven, puro ulap. Grabe, cloud chasing. Di ba? Can you imagine what heaven is like? Maganda rin talaga yung napapanood ko sa One Piece eh. Yung Sky Island. Di ba? Ang layo pa, no? Ang layo mo na. Pero okay lang. Marami na ako napapanood sa Reels. Kaya nasa spoil na lahat. Alam ko kung matatalo niya na o hindi pa. Di ba? Huwag nating isipin mga kapatid na ibang-iba sobra. Sobrang ibang-iba yung itsura ng langit. No? At ibang-iba yung patakaran sa langit. Alam niyo kung bakit wala nang hinagpis? Alam niyo kung bakit wala nang sakit? Kasi lahat doon, ang nagsosource ay yung King, which is our God. Kaya wala nang sakit, wala nang hinagpis. Kasi hindi naman nagro-rule doon ang sakit. Dito lang nagro-rule eh. Kaya maraming gusto mapunta sa langit. Maraming naghahanap ng daan papunta sa kaharian. Ganon kahalaga ang kingdom. But the thing is, mahalaga yung kingdom, lahat naghahanap ng kingdom, but all of them doesn't talk about the kingdom. Hinahanap nila yung kingdom pero hindi nila pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan nila ay ibang bagay. No? Gusto mo ng adobo, pero ang gusto mo lang, ang binili mo lang paminta. Makakaluto ka ba ng adobo? Pambihira. Luto tayo adobo, may paminta na ako. Punta tayo ng kingdom, marunong na ako magpagaling ng sakit. Wow. Hallelujah. Naintindihan natin? Hallelujah. Paano ko nasabi, o paano natin nasabi, na ang lahat ng tao ang hinahanap kingdom? Meron ba tayong proof na ang lahat ng tao hinahanap kingdom? Kahit anong klaseng tao ang hinahanap kaharian. Sige nga, magtanong ka nga dyan sa labas, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Sausaw, suka, tulo ang dugo. Magtanong ka. Walang sasagot niyan na gustong pumunta sa impyerno, lahat gusto sa langit. Sino po dito ang gusto pumunta sa langit? Amen. Sa langit lang? No? Alam niyo ba? Yun. Ba't nakatingin ka sa langit? Yeah? Yun ang langit. Pero yung pinaka-detalyado na pupuntahan natin ay kingdom. Hallelujah. Matthew chapter 13 verse 44. Tingnan niyo to mga kapatid. Are you willing to give up everything you've got? Everything you have? Pag meron kang natagpuan na treasure, the kingdom of heaven is like this. Tingnan niyo mabuti ha. Ito po ang katulad, ito po ay parable eh. The kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again. Tinago niya ulit, no? Alam niyo ba nung habang inuhukay niya yon, pagkahukay niya, tumingin muna yon left and right. Siyempre, tinignan niya muna kung may-ari. Oh. And then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. Bakit? Bakit nagbigay ng parabola ang Panginoon na ang treasure is like hidden in the field? Alam mo, nakakalat lang ba yon? Bigyan ko kayo ng backstory. Alam nyo ba kasi, dati, noong unang panahon, may bangko na ba dati? Wala pa, di ba? So yung mga tao, kahit hanggang ngayon yata sa Middle East, walang bank. Pag walang bank, ang ginagawa, pumupunta sila sa isang lugar na pwede nilang itago yung treasure nila, no? Doon nila i-store. So yun yung ginagawa nilang bangko. So nadadaan-daanan lang yon, walang may alam na mayroong nakatagong treasure. Naintindihan? So yun po yun, kung bakit ganyan. Kung bakit natagpuan lang sa field. No? Kung ikaw, meron kang matagpuan na ginto or treasure dito
diyan sa garahe ng simbahan, anong gagawin mo? Wala nakakita, wala si Ricky. Umalis. Nagtangka, nagbakasakali ka lang. Hukay kaya ako dito. No? Tapos, isinuli mo lahat, no? Tinabunan mo ulit. Pastor, ibibili ko kayo ng lupa doon sa Burgos, yung malaki. Trade dito sa lupa ng church. Sa inyo na yon. Sa inyo na yung lupang malaki na yon. Di ba? Sa siya nakauna pambili, nangutang pa para mabili yon. Kasi yung utang niya, mababayaran niya rin pag nakuha niya yung ginto dito eh. Wisdom. Di ba? Why would you sell everything you have just for the kingdom? Di ba? Bakit mo ibebenta lahat ng ari-ariya mo para lang makuha mo yung treasure na yon? Which is the kingdom. Yun yung tinutukoy dito eh. The kingdom of God is like a man found treasure hidden in the field. No? Bakit mo ibebenta lahat? Bakit mo i-give up lahat ng meron ka para lang sa kingdom? Because we all want power. Wow. Sino po dito ayaw ng power? Aba? Sino po dito may gusto na siya ay may kapangyarihan? Bakit maraming nagpapatayan at nagkakasiraan para lang sa posisyon? Kasi they want power. Bukod doon, protection. Tama? Di ba sa gobyerno natin, marami nagpapatayan para sa posisyon because they want power. Yung pera, wala yun eh. Secondary na lang yun eh. Di ba? Secondary na lang yun. Ang pinakamahalaga doon is yung power ng kanilang posisyon. Na walang makakagalaw sa kanila kasi nasa posisyon sila. Tama, mali. Kaya, ang normal na tao, pag nakita niya ang kaharian, talagang gi-give up niya lahat para lang makuha o para lang makapasok doon sa kaharian. Kasi he wants power. Ang tinutukoy dito na power is the dominion. Ngayon mga kapatid, ang tanong ko, kinailangan mo bang i-give up kung anong meron ka ngayon na wealth or property para lang makapasok sa kaharian? Hello? Kinailangan ba? Hindi naman ni-require eh. Tama? Wow. Naintindihan po ba natin? Kaya huwag kayong matakot pumasok sa kaharian. No? Dahil pag na-enjoy nyo na yung dominion at kung gaano kasaya at kung gaano kasarap sa kaharian, maiisip mo pa ba yung mga pag-aari mo dito? Di ba? Naintindihan natin? Mga kapatid, I am not pertaining patungkol doon sa physical na pag-aari natin. Ang sinasabi ko dito, mga kapatid, is more about spirituality. No? Marami sa atin ang gustong pumasok ng kaharian pero ayaw nilang i-give up yung kasalanan. Yung unbelief, yung doubt, at ang lahat ng uncleanliness sa kanilang mga katauhan. Ang kailangan natin, pag natagpuan natin ang kaharian ng Panginoon, iwanan mo lahat ng unrighteousness. Give up everything and enter the kingdom of God. No? No. This is why Jesus came here on earth. No? Ito yung dahilan kung bakit si Jesus Christ nagpunta dito sa lupa. Number 1, to extend heavenly kingdom here on earth through the agencies of human. Through us. Amen po ba? Bakit kailangan through us? Nagkatawang tao na nga siya eh. Di ba? Ang dami-daming trabaho ng Panginoon, alam naman umabot pa siya hanggang ngayon. Hello? So natural, dinelegate niya na kung saan dapat siyang original na gagawa.
Di ba? Ang original na plano ng Panginoon kung bakit niya ginawa si Eva at Adan is to have dominion and to extend the heavenly kingdom here on earth. Ngayon, dahil nag-fail yung dalawang tao na yon, bumaba siya dito sa lupa para i-fulfill yung failure na naganap kay Eva at Adan. At nung na-fulfill niya na, itinuro niya na yung patungkol sa kingdom at original na purpose at plano ng Panginoon sa atin. Now, naintindihan na natin, ano kailangan natin gawin? Let us continue extending the heavenly kingdom here on earth. Yun po yung obligasyon, isa sa obligasyon na dapat natin gawin. Di ba? Isa sa dahilan kung bakit pumunta rito si Jesus Christ, di ba? Para i-extend ang heavenly kingdom. Hindi mag-gets ng mga disciple. Buti na lang umabot sa atin. No? Pangalawa, He wants to establish a family of sons and not servants. Dahil ang servant, walang rights. Hello? Servant is just a mere servant. No? Sorry, dapat walang D yan eh. Dapat walang ED. Past tense. He wants to establish a family of sons and not a servant. Sino po dito gusto maging anak ng Panginoon? Di ba? Before, we think that being a servant is good. Alam niyo mga kapatid, kaya lang naman nagkaroon ng servant attitude or spirit sa Bible kasi gusto ng Panginoon na magpakumbaba tayo. At yung pagiging servant ay napakababa. Di ba? That even Jesus Christ, ibinaba niya yung sarili niya na parang servant. In example niya yun para sa atin. Kasi tayo, wala tayong pwedeng pagmalaki, pero ayaw natin magpaka-servant. Ang sinabi, magpaka-servant lang tayo, pero hindi talaga tayo servant. We are sons of God. So that is the isa sa rason kung bakit pumunta si Jesus Christ dito sa lupa. He wants to establish a family of sons and not servants. Pangatlo, He wants to establish kingdom. He wants to establish a kingdom of sons and not subjects. Wow. Sabi mo sa katabi mo, you are not just a subject. Yan. We are not just a subject. Bakit, mga kapatid? No? Dito na papasok yung kingdom of heaven. No? Yung dito sa lupa, mga kapatid, dito sa earth, we dominate subject. Hello? Tama po ba? Naintindihan natin? Oo? Hindi. Dito sa lupa, ano yung dinodominate natin? Subject, bagay. Tama? Sa heaven, ang dinodominate ng Panginoon, sino? Tayo. Walang subject, only family. Ay, grabe, walang revelation. Kaya pala hindi masaya pag-aralan ng kingdom. Naintindihan nyo? Nakita niyo yung relationship ng family between us and God? Hindi niya tayo tinuturing na subject when He dominates us. He dominates us because He is the Father. No? He is not a boss, He is a Father. Pag boss siya, servant tayo. Pero dahil Father siya, sons tayo. Kaya nga ibinahagi niya sa atin, siya ay Father and hindi boss. Hindi basta-basta amo-amo lang. Naintindihan natin? Siya ay Father natin. That's why we are His sons and daughters. No? Kaya pagdating sa langit, ang dinodomina niya, ang dominion niya is over us, family. Siya ang tatay, siya ang masusunod, meron siyang rules, may house rule siya, sundin natin. Dito naman sa lupa, ang dinodominate natin ay subject. Meron tayong kapangyarihan na katulad ng nasa langit, na katulad ng ating Ama, gamitin natin dito sa lupa para ma-maintain yung standard ng heavenly kingdom. Naintindihan po natin? Hallelujah. Now, mga kapatid,
Patapos na to. Gusto niyo ba ng mas malinaw pa na example kung bakit tayo ay tinuring na father? I mean, na sons, no? Let us not act lesser than sons, mga kapatid. Oy, parang medyo mayabang naman yata yun, pastor. Well, alam niyo yung prodigal son? Ha? Sino po dito ng prodigal son? Ay, grabe, lahat tayong titino. Lahat tayo prodigal son. Dahil nung bumalik tayo sa ating Panginoon, nag-celebrate ang lahat ng nasa langit. Amen po ba? Tayo ay once na prodigal son, kinuha natin yung rights, kinuha natin lahat, opinion natin, gusto natin lahat masusunod. Pero nung bumalik tayo sa hari, sa ating Ama, mga kapatid, wala nang pwedeng masunod kung di ang rules niya lang. Alam niyo ba ang cause ng celebration kung sino? Tuwing nagsa-celebrate ang langit, ang cause noon tayo. Sa tuwing meron tumatanggap at merong bumabalik sa ating Ama, sa kaharian, nagsa-celebrate ang langit. Biblical ba yun? Hindi. Biblical? Gusto niyo ng verse? Di ba? The angels are celebrating, the angels are singing. Amen po ba? At tayo, mga kapatid, alam nyo bang, hindi porket na born again ka, nagsa-celebrate na yung mga kalangitan. Nagsa-celebrate lang ang kalangitan pag nakapasok ka mismo sa kaharian. Hindi yung tinanggap mo lang, hindi yung naintindihan mo lang, okay, kailangan pa natin ma-born again. No? So, na-born again, nabaptize. Di ba? So, nabaptize, tingin mo ba mag-celebrate na agad langit nun? Hindi pa, kasi wala ka pa naman dominion eh. Wala pa sa iyong ring. Di ba? Wala pa sa iyong power. Hindi ka pa kinikilala ng kingdom. Kaya nga sabi, di ba nagpalas kami ng mga demonyo? Di ba nagpagaling kami ng may sakit? Ang sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin mapaggawa ng masama. Hindi minsan, hindi ko kayo nakilala. Bakit? Hindi kayo pumasok sa kingdom eh. Hello? Now, pag naintindihan na natin ang kingdom at pumasok tayo sa kingdom, nagse-celebrate na ang kalangitan. Hallelujah! Whew! Praise God. Now, alam nyo ba na may program ang ating Panginoon? So the program of God is to rule the visible from the invisible. Ha? Naintindihan nyo? Ito na, mga kapatid, this is the very, very, very impact dial revelation. The program of God to us is to rule the visible from the invisible. Sino yung invisible? Ha? Sino invisible? Grabe. Wag mo sabihin sa akin na iniisip mo ikaw yung invisible. O sino yung visible? Wag mo naman sabihin sa akin na, mga kapatid. The program of God is to rule the visible from the invisible. The visible is the physical world. He wants to rule the visible from the invisible. And the invisible is God. God never wants to leave heaven. Akala ko ba, he left the 99 to find the 1% germs. Marami naghahanap kung nasan yung 1% dun sa 99.9 ng safeguard. Okay, so joke only. Di ba? So the visible is the physical world, the invisible is God. Now, paano niya gagawin? Paano siya magro-rule dito sa visible world? Kung siya ay invisible, paano siya makakapag-rule dito? That's why He want to do it through the invisible, which is in us, the Spirit, living in the visible, which is us. Wow. On the visible, here on earth. Wow, grabe. Walang kwentang revelation to. Dapat pinapalakpakan ng Panginoon dito.
This is the program of God. Simula pa lang, nung nilikha niya ang mundo, mga kapatid, over all the creation, ito yung kanyang programa. No? To rule the visible from the invisible. No? Gusto niya mag-rule sa buhay mo. Paano niya gagawin yon? He wants to do it through the invisible, which is the Holy Spirit within us. Di ba? And through the visible, which is us living physically, on the visible, dito sa lupa. Hallelujah. What you bind on earth shall be bound in heaven. And what you loose on earth shall be loose in heaven. Sabi nung isa, and we will close, mga kapatid. Ay, hindi pa pala. Sabi nung lalaki, no? Bakit ka nagpapagaling ng may sakit? Paano mo ginagawa yon? Bakit ka gumagawa ng milagro? Nagtanong kay Jesus, di ba? Naalala niyo ba to? Oh, ano sabi ni Jesus? Because my Father never stopped working. He never stopped working. He never stopped working. He never stopped working. Ang mga tao nagmamakaawa, Lord, please bless me. Lord, please pagalingin mo ako. Lord, please. Alam mo, sa heaven, magaling ka na. But the thing is, kasi sa heaven, walang sakit eh. Tama, mali? But the thing is, paano niya i-manifest dito? So, kailangan niya ng manifestation dito sa lupa, from heaven. Paano niya gagawin? Through the invisible, the Holy Spirit, and through the visible, which is us. So, ang kailangan mong gawin, i-manifest yung healing from heaven. Pak! Amen? We are healed in heaven. What you bind on earth shall be bound in heaven. Lord, I declare prosperity in this church. Nagpagamit ka sa invisible, which is the Holy Spirit. You are visible. Nagpagamit ka para i-manifest yung kingdom dito sa lupa. Wow, hallelujah. Now, lastly, ano ba yung dominion? Naintindihan natin kung ano yung mandato natin? And now, ano yung dominion? Ang dominion is to manage and to master. So, paano mo master isang bagay if you will not practice it? Hello? So, ang kailangan natin gawin is to practice dominion. Si Bill Gates, mga kapatid, hindi siya nag-entertain ng mga hindi niya ka-level na products. Kaya nag-focus siya sa software. Denominate niya ang software, computer. No? Amen? Yung KFC, ano denominate niya? Puro kamanukan. Di ba? So, kung ano yung master mo, yun ang madadominate mo. Tama, mali? So, paano mo madadominate ang lahat ng bagay na meron ka kung jack of all trades ka, master of none? So we need to be a master for us to dominate something. Amen? Hello? May natutunan? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Lahat po tayo magtayo at tayo po ay manalangin. Sino po dito ngayon ang ready mag-respond sa kanyang commission, sa kanyang dominion? Hallelujah. Meron pala tayong commission. Hallelujah. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng aming natutunan ngayong gabi. Nawa, lahat ng aming narinig mula sa inyo, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso at maisagawa namin ito sa aming mga buhay. Lord, we bind these words that the victory is ours in Jesus' name. Every prosperity, every healing from heaven will be manifested in this place at sa lahat ng mga tao nandito ngayon. We believe in your words. We believe in your kingdom. Gamitin mo po kami, O God. We will practice our dominion here on earth in the name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen.